Ola Bells, thank you for listening to Dog Show Divas. Wala pa kaming OBB. Magkakaroon siguro pag meron na kaming brands. Charot! Correct, kasi nga diba, ang ibig sabihin ng OBB ay only better with brands. Anyway, enjoy the third episode of Dog Show Divas, the official podcast. So tayo po ay nagbabalik sa Dog Show Divas. Yes, welcome back to Dog Show Divas! Wala pa rin kaming theme song. Yes. So actually, dahil wala pa tayong theme song, at dahil gusto magmarunong ng audience natin, the same way na nagmarunong sila sa logo natin, kayo na siguro mag-suggest, no? Oo, feeling ko magpo-post kami ng audition piece para sa lyrics ng Dog Show Divas. Correct. Pero meron akong naisip dyan na rhythm. Anong rhythm? Dog Show Divas. Dog Show Divas! Arf, arf! Aso! Kayo Yan. na po ang bahala. Basta tandaan nyo ang musical taste namin ni McCoy ha, pag ginawa nyo ang, diba? Ako, I am into Mozart, Beethoven. No? Ikaw, ano yung taste mo? Ako, I'm more of Symphony Number 16. Okay. And also, don't forget Avicii. Oh, diba? Oo. Parang si Avicii na kasi ang bagong Beethoven ng ating henerasyon. Correct. At para sa mga illegitimate wives, sila ang ka-Beethoven. Oh, diba? Anyway. Tama. Kabichi. Kabichi! Alam mo, ang ganda ng term na, kasi dati Shubet, diba? Correct. Pagka ngayon, meron kang number 2, ngayon iba na. Kabichi. Kabichi or Kabit. Hoven. Kabichi and Beethoven. Oh my God. So pag tinanong ka ng friend mo, bakit late umuwi ang asawa mo last night? Anong isasagot mo? Kasi meron siyang Kabichi at nag-check-in sila sa Guadalupe. Oo. Nag-check-in sila sa, ayoko magsabi ng mga motel kasi hindi pa tayo bayaran. Oo. Ay, pero actually, so pag nagkaroon kaya tayo ng sponsor na motel, do we want that? I guess is the question. Me personally, I want that. Ako din, I want mga that. Motel. Mga motel. Oo. Pero hopefully, it's aligned to our kabaklaan also. Correct, 'di ba? Siguro baka yung concept ng photoshoot, hawak natin yung mga paboritong putahe sa mga motel tulad ng pansit, crispy pata. Crispy pata with fried chicken. Actually, grabe yung, ano yung meron sa combo ng crispy pata and fried chicken na parang yun ang victory meal after mong mag-release. Correct. Sa motel. Correct. Alam mo, napapaisip din ako, pag pinrito nila yung fried chicken, tsaka yung crispy pata, tapos yung ginamit mong mantika is yung no cholesterol. Correct. Parang ang redundant na po. Correct. Parang wala po tayong winner today. Parang ganon. Pero alam mo, thank you for opening that topic na bakit nga ba crispy pata, fried chicken. Ang victory meal. Let's just call it victory meal. Oo. Diba? Ang ganda ng victory meal, no? Diba? Parang nanalo ka, diba? Kasi natawid mo eh. Oo. Naipasok mo literally at nailabas mo din literally. Oo. So you deserve a trophy for that. Correct. Deserve mo na mabusog. Correct. Oo. Nabusog ka na sa langit. Ngayon, sa lupa, mabubusog ka rin. Diba? Pero crispy pata talaga, no? Bakit hindi caviar? Or let's say, bakit walang peachy-peachy? Diba? Or bakit walang turon? Turon. Ang sarap ng turon, I love turon. Parang turon after sex. Is diba? giving round 2 in 10 minutes. Correct. Meron kang tamang balanse ng tamis and also potassium. Correct, 'di ba? Oo. Emphasis on potassium. Oo. Yes. Okay, mamaya pupunta tayo dyan sa motel kasi gusto kong magkaroon tayo ng ganyang engagement. Correct. Pupunta tayo doon as a discussion or pupunta tayo doon physically? Pupunta tayo doon sa discussion. Okay, Oo. okay. Oo. Kasi alam mo, nakakabasa ako ng mga DM sa akin. Oo. Parang, una po sa lahat, magkaibigan po kami ni Baus. Correct. Parang siniship nila tayo. Parang bakit po? Correct. Opo. Bakit? Just go like the things that we know about each other. Diba? Like, mama. Diba? Wag nyo na pong pangarapin. Correct. Parehas po kami partnered. Correct. Pero in terms of pangarap ng ating mga audience, yes. Because we are recording this on the same week of our premiere episode drop, there are people na medyo
in their feelings about the erasure of a certain Cubao station. Oh, yes. Oo. Actually, nabasa ko yan sa ating YouTube channel. Correct. Na bakit daw natin dinelete itong station ng MRT na ito. Hindi daw natin tinuloy, inaabangan daw nila. Oo. So, are you comfortable to are you comfortable to talk about it? Yeah, siguro very quickly lang because it's still a very sensitive topic. I'm still trying to recover from... Pero sige, bubuksan ko na ang topic na to. Let's quickly discuss about the Araneta Center Cubao Station. And people are calling it the center of the universe. The center of the universe. Siguro bago natin ibigay sa kanya yung title na the center of the universe, ano pa ba yung ibang contenders na center of the universe? Syempre, alam kong gasgas na to, Mandaluyong would be Correct. always the center. And I think also Center for Pop is considered, any branch of Center for Pop is considered the center of the universe. Diba yung may ganito? Diba? Pwede mong gayahin mo. Center for Pop Music. Diba? Diba? Ano ba bang mga center? Sa ibang, if it's the universe, we have to go to like other countries. People say that New York City is a center of the world. Ano pa bang mga iba? Maybe the center of Southeast Asia, maybe Bangkok for me. Correct. Or maybe yung The Jewel sa Singapore Changi Airport. Correct. It looks very center-like. It's very center-like. Also, let's not forget the center of Asia, which is Hong Kong. Correct. And also, the center of the heart sa QC, ang Heart Center. Heart Center lang. Alam mo, ang ganda nung ginawa ng Philippine government. Diba? Yun lang yung magandang ginawa nila. Na parang pinangalanan nila yung mga lung center. Heart Center. Children's Hospital. Diba? Pero, so bakit Cubao ang center of the universe? I actually don't know. Hindi ko rin alam. Pero merong sumagi sa isip ko bakit siya ang center of the universe. Dahil? It's because merong dalawang realms. Ano ang realms na yan? Para siyang Valhalla and, di ba? Para siyang Nordic thing. Okay. Pero merong tinatawag na Cubao Ibabaw and Cubao Ilalim. Totoo. Di ba? And it is, I think, a very defined way to separate things. Correct. Kung I think if you're a Cubao Ibabaw girl, you are about danger. You are a dangerous woman. Correct. Roxette personified. Ariana Grande personified. Correct. Diba? You've got the look. Diba? Parang taga-Poveda ka. Oo. Parang itong mga taga-Cubao Ibabaw na to, nag-aaral to sa St. Paul. Correct. Charot. Exclusive. Correct. Pero kung Cubao ilalim ka, ikaw ay binabaha. Binabaha ka, parang malapit ka sa sa ating kumare na si Lepto. Si leptospirosis. Sis natin yan eh. Sis natin yan. Si leptospirosis. Saka si sepsis. Si sepsis. Oo. Yung dalawang yan ang iiwasan yung magkapatid. Si leptospirosis and si sepsis. Correct. Diyos ko. But again, we talked about Cubao. Was there any resolve? Wala. Again, sometimes life just gives you more questions. Correct. Matinding palaisipan, bakit Cubao ang naging Correct. Center. Oo. Siguro pag-usapan na lang natin to kapag eventually ginawa na natin ang ating live show that people are demanding us to do as well. So we will do that before the year ends. But our topic, I think today, one of the topics we will try to talk about is related to the year ending, and that is Christmas parties. Oh my God. Thank you for opening that topic kasi bare months na and definitely you'll see and feel and hear traffic everywhere. Not just in Metro Manila but also in the suburbs. Christmas party, it's such a universal thing in the Philippines. It is also a very stressful thing in It's the Philippines. very stressful for the newbies. Correct. And also, even more stressful for the HRs na naglilista kung sino yung mga nalalasing that night na may memohan the following day. Correct. Oo, alam mo yung mga HR niyan, palakpakan natin sila. Palakpakan natin ang mga Oo. HR. Bukod sa alam nila kung magkano ang sweldo ninyo. Correct. Kung magkano ang kinakalta sa inyong mga SSS. Alam nila ang kalat nyo. Oo, alam nila ang kalat nyo. Kumbaga,
di ba kunwari boss, no, yung mga HR. Feeling ko ang mga HR, sila yung number one chismoso at chismosa sa isang kumpanya. Oo. Diba? Diba? Parang feeling ko, sila yung mahilig mag-push ng buttons na tipong, ay, baka kailangan kong pagsabungin tong dalawang to para may isang mag-resign. Correct. Diba? At correct yan. Tsaka alam mo, my dear, ang HR, yan ang iiwasan mong makatabi sa elevator. Correct. Dahil pagkatabi mo ang HR sa elevator, kailangan mo siyang small talkin. At ano bang mapag-uusapan nyo? Isa lang naman ang gusto mong itanong lagi sa HR, diba? Which is, bakit ang laki ng kinakaltas sa sweldo ko? Oo. Bakit po ganito yung PhilHealth contribution ko? Correct. Diba? Like, mag-a-apply po ako ng visa sa Japan Embassy. Bakit ang tagal niyo po ibigay yung certificate? Correct. Tsaka alam mo, ang mga HR people, ang galing nilang magdikit-dikit ng mga theory. Correct. Oo, kasi pag nakasabay mo yan sa elevator, kunwari, kahit wala ka namang karelasyon doon sa IT ninyo, gagawan kanya ng issue. Kunwari, hindi diba? Gaganin kanya, kunwari, kamusta kayo ni James? Ma'am, ano po, inayos lang po ngayon yung laptop ko kasi nawalan po ng LAN or LAN. Oh my God. Okay, yung mga HR na tatanungin na, happy ka ba sa boss mo? Lagi sila nagtatanong ng ganyan. Happy ka? Happy ka? Na parang, there is no right answer because Correct. whatever it is you give to HR mama, she is going to give that scoop to Gossip Girl. Correct. Siya ang Gossip Girl talaga. Correct. Diba? Kumbaga sa Pose, have you watched Pose? Yes. In Disney Plus? Siya si Mother Electra. Correct. Oh diba? my God. Hindi kaya siya si Volta. Charot! Pero grabe ang power ng HR, no? Grabe yung power ng HR. Sila yung nagde-decide kung sino ang magpe-perform. Correct! Sino ang pahihirapan natin this year sa Christmas party? Correct. At bilang nabanggit mo rin lang naman, ang Christmas party, let's latch on to it na. The Christmas party, what's the ideal Burr month to you to celebrate Christmas party? It's a great question because as a Christmas party host, I would get inquiries as early as the second week of November. Correct. May mga taong kating-katinang either mag-costume, kating-katinang makitang magkalat yung office mates nila. Oo. Pero ako, for me, the second week of December is parang the perfect week of we are celebrating Yes. the Yuletide glee. But Correct. also, dapat kasi ang Christmas party after yun, hindi na kayo papasok after eh. Pero Oo. ngayon, mga tao, pumapasok pa din the day Oo. after. Mukhang talagang rin, no? Grabe magtrabaho yung mga empleyado natin. Yes. Oo. Tapos babahain kayo mamaya. Charing lang. Anyway, Baus, okay, since you've mentioned the second week of December is the sweet spot, I feel like second week of December is the sweet spot is because gusto siguro ng mga kumpanya na bago magsimbang gabi, dapat nakapag-party na tayo kasi magkakalat tayo Correct. bago magsimbang gabi. So might as well, pag simbang gabi, malinis na ang ating mga kasalanan. Tama! Pero grabe talaga ang industry and the cosmic event that is the annual Christmas party. The annual Christmas party. Anong mga kinostume mo back in the day? Back in the day, syempre, ang walang kamatayang The Greatest Showman. Merong era ng Christmas party pre-pandemic na shit, puro tayo Greatest Showman Tapos yung parang leader ng kumpanya kakanta ng This Is Me. This is me, yung may Correct. pinakamalaking sweldo. Oo. Pero aside from the costumes, madalas din kasi yung theme. Correct. Oo. 80s is always a theme. Yes. 'Di ba? What's your favorite theme? Ang favorite theme ko is, I think, icons. It's ang ganda. always so parang it is intriguing, but it is subject to interpretation. Some of the icons that I have done in the past, I wanna hear it, mama. I came as Lady Gaga, VMA meat dress. Oh, wow. Na ginawa ng tatay ko. During that time, hindi niya pa fully accepted na bading ako. Pero that time, para sa pera, ilalaban natin. Nag-Lady Gaga VMA meat dress ako noon. Nung ang theme sa Campaigns in Grey, nung ako ay nasa ahensya, ay Under the Sea, ako ay pumunta as a can of Ligo sardines. Shit, iba Na may ka. pa-Christmas lights. Ilalagay ko siguro dito sa screen yung ginawa ko. Kinarir ko rin yun. Grabe. Pero nung una kong Christmas party, first year of working, I came in as a Joel Cruz billboard. Again, sa edit ilalagay ko po dito,
medyo kinakareer ko siya, girl. Grabe Grabe yung mga effort mo kapag ka magko-costume party ka sa magko-costume ka sa Christmas party kasi magastos 'yan, 'di ba? Tapos iisipin mo, maghahanap yung kumpanya at saka yung host ng best dress of the night. And then ang premyo 3K for the top prize. 'Di ba? Parang mas mahal pa yung pwede bang yung mo? presyo ng best in costume gawin na nating minimum 10K? Oo. Okay, this is a clarion call for all the companies in the Philippines. Correct. Gawin yung 10,000 minimum. Correct. Meaning third place pa lang. Oh my! Para sa first place, gawin niya namang 20,000. 50 quit, 'di ba? Oo. Nananawagan kami sa mga HR diyan, yung mga Janine. Ano ba mga usual na pangalan ng HR? Janine, Mildred. Oo. Ana, Cha. Si Ma'am Cha. Diba? Pag Ma'am Cha ang pangalan ng HR manager ninyo, ang usual tanong niyan, everything doing good? Correct. Pero kapag Janine ang pangalan ng HR, ano ang usual na tanong niya? Uy, follow up ko lang yung leave forms mo. Usually, yung mga Janine na HR, yan yung mga kaka-hire pa lang 2 years ago. Sila yung inuutusan ng HR director. Correct. 'Di ba? Oo. Na ang plano nila, makuha yung trabaho ng HR director. Actually, ang dami pang mga HR-friendly names. Ano pa ba? Debbie. May Debbie akong HR noon, si Debbie. Oo. Meron kaming naging HR noon, ang pangalan niya Olga. Nakakatakot! Oh my God! Nakakatakot siyang HR. Oh my God! I won't mention the company, pero ang pangalan niya Olga. Anong mga galawan ni Ma'am Olga? Naka-long champ na itim. Pasabog. Naka-flats. Pasabog. Wednesday Addams ang atake. Oo, tas parang ang damit niya, parang lahat ng damit niya galing sa plains and prints. What? Oo! If it's not plains and prints, it's from Cinderella. Oh my God. Tapos parang alam mo yun, pag kakain kami ng lunch, basta pag nagchichismisan kami ng office mates ko, pag siya na yung magma-microwave, so iiba yung topic, iibahin namin yung topic. It's not related to work. Ganon ka-powerful ang Olga na pangalan. Diba? Isa kapag Olga ka, parang kinakatakutan ka. Pati ata DPWH contractors takot sa isang Olga. Paano kapag ang pangalan Salvacion? Ay, Diyos ko. Pag Salvacion, it's giving signatory. It's giving lagi siyang may dalang titulo ng lupa just in case questionin kung bakit lavish ang kanyang lifestyle. Oo. Diba? Correct. Salvacion and Olga. I want to see a lip-sync showdown between those two icons. At tapos ang pangalan nila, anong kakantahin nila pag lip sync for your life? Of course, nothing else but Stupid Love by Salbakuta. Stupid Love by Salbakuta or di kaya Life Goes On by Leanne Rimes. Correct. Or Kaba by Tutsi Guevara. Oo. Total, lagi nila tayong pinapakaba pag nandyan sila sa ating paligid. Correct. Tapos yung mga umaaligid-aligid yung mga tingin nila, di ba? Oo. Okay. Now, Christmas party, meron kasing era ng Christmas party na aside from The Greatest Showman, meron ding mga naging Frozen. Correct. Parang puro Frozen yung mga kanta. Pero alam mo rin ang favorite na hanggang ngayon apparently ayaw pa rin pagpahingahin yung theme na Great Gatsby. Oh my God. Utang na loob eh. Guys, ipahinga nyo na yung Great Ipahinga nyo Gatsby na yung na Great yan. The Tired Gatsby na siya, dear. Oo. Pagpahingahin nyo na si Leonardo DiCaprio. Diba? Gasgas na yan. Great Gatsby. Isa pa pwede ba? Yung mga food pag Christmas party. Oh my God. I-retire natin ang coffee jelly. Please, retire nyo na yung coffee jelly na yan. Correct. Beef stroganoff. I-retire nyo na ang beef stroganoff. Oo. I-retire nyo na rin yung deconstructed lumpiang toge. Parang mama, we know na mura lang yan. Huwag nyo kaming padaanin sa mga deconstructed. We know you guys were trying to save on costs. Correct. Tapos, syempre, kailangan na rin nilang i-retire yung mango with gulaman. Mango with gulaman. Oo, for me, sa dessert, itigil nyo na, correct, please. itigil nyo na. Ang daming kailangan itigil eh. Leche flan. Leche tigil flan. or no? Hindi eh. Oo. Stay. Ito, buko pandan. Buko pandan, it can go. Ikaw? It can go also. It can go. Same sila ng vibe ng coffee jelly eh. Oo eh. Parang diba? pagka halimbawang director ka sa sa kumpanya, tapos nakita mo,
Ay, buko panda na Tinipid naman. na naman tayo. Oo. Alam mo, walang bonus that year kapag dessert pa lang nakita nyo, puta, coffee jelly ulit tayo this year. Oo, tsaka buko pandan. Diba? Ay, puta guys, walang bonus. Uwian na. Pero pag yung mga alam yung kumota ang kumpanya nyo. Anong mga dessert mo dyan? I'm sure meron ka dyang red velvet cake. Pag top taxpayer ang kumpanya nyo, it means malaki yung revenue, di ba? Correct. So, billion ang binayarang buwis. Correct. Creme brulee. Creme brulee. Pag wala kayong creme brulee sa Christmas party, your company is not even in the Fortune 500. Correct. Mag-resign na kayo Mag-resign kasi kayo. hindi matutupad ang mga pangarap nyo pag walang creme brulee. Tsaka hindi maganda ang benefits ng kumpanya pag walang creme brulee. Correct. Kapag ang protein nyo sa Christmas party ay hindi porketa, wala yan. Oh my God, yeah. Wala yan. Now for the carbs. For the carbs. May mga pasta sa Christmas party na kailangan ng umalis. Correct. Sorry, carbonara, but mama, this is not my tita's birthday party. You So, must go already. Yeah, promise. As in, again, carbonara na naman. Correct, diba? Ano Tas ba? labnaw-labnaw. Iba pa yan. Sub-discussion pa ang tamang kulay ng carbonara. Oo. Diba? Now, so syempre carbonara, kailangan mawala. Correct. What do you think about the white rice? You know, the white rice is really a very personal, cultural, existential, national conversation. Diba? On the one hand, it will complement almost any protein there is. But also, we know na pag naglagay ka ng kanin dyan, ang gustong gawin ng management, gusto niya mabusog ka agad. Correct. Oh. Oo. Tsaka alam nyo, sa mga companies na magkakaroon ng Christmas parties, pwede bang kausapin yung catering? Correct. Oo, na para bang 2 cups of rice, tapos 2 pirasong beef, lang Correct. ilalagay Or nyo. yung mga fish fillet, mga chicken fingers, wag na guys. Please, itigil nyo na yung mga fish fillet na yan, tapos yung 1,000 dressing yung sauce. Oo, Diyos ko. Tigil nyo na yan, tama na. Maawa kayo sa bansa. Correct. Diba? Gandahan nyo naman yung mga ulam nyo sa Christmas party. Oo. Okay? Yung mga fish fillet, cream dory wrap, kumbaga in olive oil, yan, Correct. bongga yan. Bongga yan. Oo. Pag salmon, bongga yan. Oo. Pag binigyan ka ng pampano, bongga yan. Bongga yan, diba? Oo. How about sa fruits? Ano yung mga kailangan ng umales? Sa fruits, yung saging. Tama na, guys. Guys, tama na, hindi linggo ngayon. Oo. Diba? Saging talaga, girl. Saging talaga. Pero pag naglagay kayo ng mangosteen dyan, Oh my God. wala akong pakialam kung madumi yung fingers ko para akong si Barney. Pag meron dyang mangosteen, pupunta ako sa Christmas party nyo. Tsaka alam mo nakakasosyal yung word na mangosteen, no? Diba? Pagka tinanong ka ng ng account manager, ano yung mga dessert? Creme brulee, mangosteen. Wow, mangosteen. Diba? But also don't forget cantaloupe. Cantaloupe, Oo. diba? It's giving a fruit that sings. Cantaloupe. It's cantaloupe. Diba? On loop pa siya. Ha? On loop pa yung kanta kasi cantaloupe. Pero eto din merong mga fruits or vegetables sa bahay kubo na baklang-bakla. Correct. Ang mga Diba? pangalan. Patani. Patani. Parang, how are you going to say patani without sounding like a total proud homosexual? Correct. Isa nga pong patani. Isa ngang patani. Ganyan ito siya. Ito yung patani. Tapos pagka gusto mo magpakabakya, Oo. meron ba kayong kundol? Diba? Pag napakundol ka talaga, Oo. tipong ay leader ng frat to. Oo. 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 Capsicum. Capsicum. What do you think about what do you think about the word capsicum? The capsicum, it's giving jingle of a barangay captain running for office. Ang cap ko ay sikum. Capsicum. Capsicum. How about you? Ano ang imagery in your head when you hear the word capsicum? When I hear the word capsicum, it emanates divinity. Divinity. Para siyang parang siya yung sa lahat ng peppers, types of peppers, siya yung drag race winner. For me, ganun siya. Gets ko. I Diba? see the visual. Na nakita mo yon. I see it. Parang, okay, lahat ng peppers kasi iba-iba. Di ba? May jalapeno, keme. Pero capsicum is the queen of all peppers. Diba? Kumbaga sa lahat ng paminta, siya yung FM. Siya yung laging nasa AF. Correct. Which stands for? Anytime.
friendship. Friendship. Correct. Meron bang nabubuong friendship sa loob ng gym? I wanna ask I you. wanna ask because they're like gym buddies. Yeah, may mga gym buddies. Gym bros. I'm like, how are you going to talk about life when you are literally lifting 40% of your body weight? Correct. Ako kasi, hindi na ako nag-gym madalas ngayon, pero never ako nagkaroon ng gym buddy. Correct. Or yung mga, pag nag-gym kasi ako, like, it's personal time. There are people, pag nasa gym sila, my God, they would rival the extroversion of a Team Yap. Kasi talagang, oh my God, butterfly sila, ganun. Oo. Bro, how are you doing, bro? Tapos like, alas-as ng boses. Oo. Thursday ako ngayon, bro, eh. Oh, bro, Alex out today, eh. May ganyan ako kasi meron akong nung lumipat na ako ng Laguna, meron akong pinupuntahan na gym somewhere in the, posh neighborhoods of Silang. So, minsan, syempre, as an introvert, meron akong time na parang ayoko masyadong makipaghalubilo sa mga tao. So, wag niyo pong iisipin na masungit ako, kaya nga introvert, diba? But anyway, there are certain group of people there. Bro, how are you doing, bro? Mga ganon. Diba? Oo. Tapos, and they always talk about, if it's not what their program for the day is, it's always about crypto. Oh my God, totoo yung crypto na yan. Like, the bros love to talk about crypto. It's practically their drag race. Alam mo, hindi ako nahilig sa crypto. Diba? Oo, it's cryptic to me. Pero, anyway, now, meron ding gays inside the gym. Correct. Na medyo, bakit po kayo attitude? Oh, do tell! Yeah, may ganon. Okay. Minsan, nung nasa AF ako 3 years ago, sa isang AF branch in Makati, parang lagi ko siyang nakakasabay. Okay. Tapos, syempre parehas kaming earphones, 'di ba? And then after ko gamitin yung equipment, parang laging yung may smirk. Ay? Pero bakit gano'n, no? May mga gays ba na masungit sa gym? You think? It's like asking, why is the sun bright? Correct. Diba? It's like asking, hindi ba natuloy yung booking mo last night? DM lang. Pero yon, oo. So, pag kayo po ay gym bro, at nakita nyo kami sa gym, and you have this voice on, trust, we will talk about you in the pod. Yeah. Charing lang. We will talk about crypto. Correct. We will talk about, meron din kasi mga students ngayon mahilig na rin mag-gym, diba? Correct, diba? Talaga nga naman ang mga bagets, diba? Parang sabi nila, dahil mabilis ang metabolism ko, ipapakita ko sa mga millennials sa gym ang pusod ko. Diba? Ay, may mga nagka-crop top may na rin. May mga nagka-crop top. Which, you know what? Go live your life. Go lang, diba? Go Support live natin your yan. life. This is a democratic country. Correct, diba? Do If what you you want to want. work out, diba? In drag, as Sara Diskaya, to just like shock the people, go do it, girl. Totoo. Support Gawin mo yan. namin kayo dyan. Correct. Basta wag niyo lang babahaan ng pawis. Correct. Charot. Pero mabalik lang tayo sa Christmas party. Kasi parang nalihis na naman tayo, Nalihis no? Kaya nga sabi ko sa inyo, this is Dog Show Divas. Correct. Wala kaming topic. Okay? Correct. Sa Christmas parties, maraming mga year-end awards. Diba? Mga Employee of the Year, Business Unit of the Year. That is expected. I think it's time we create new awards for the office. That's true. Because the typical nga is the 10-year awardee, 5-year awardee. Itigil nyo na yan. Alam Tigil nyo na yan. Kaya sila nandyan for 10 years, napilitan sila. Oo. Okay. At saka alam mo, may mga tao, may mga empleyado na ayaw nilang mag-resign sa kanilang 8th year kasi pagdating ng 10 years, may marireceive silang cash. Correct. Tama. Diba? Ano ba yung usually binibigay kapag 10 years ka na sa kumpanya? Relo. Oo, diba? Diba? Or mas maganda yung benefit mo sa company. But here are some of the proposals na kailangan yung idagdag Correct. sa mga awards. Diba? I think dapat meron tayong best in vacation leave. Diba? Yes. Yung mga sobrang pinamukha nila sa buong kumpanya na nagbabakasyon sila tuwing long weekend. Correct. Ito usually yung mga kinaiinggitan at pinagchichismisan ng mga HR kasi, uy, nag-leave na naman si ganyan, Oo, diba? Di ba kakaalis lang niya last week? Ngayon na naman, nasa Aalis beach na naman siya. Okay, pagchichismisan, Ganyan. uy, meron na namang seat sale. I'm sure si ganyan, magbubuk na naman yan. Oo, Paborito may mga yan ng ganyan. mga HR. Oo, tapos hindi kaya, alam mo, itong ano na to, itong empleyado na to, lagi na lang may ano yan,
lagi na lang may online shopping na delivery yan. Correct. Or yung mga empleyado doon, lagi na lang nagla-lunch out. Di naman ganun kalaki yung sweldo. May mga ganun. May mga diba? ganyan. So, medyo marami tayong grievances today, Okay. Parang yan, personal truth. Oo. But aside from the best in vacation leave, I think kailangan nyo rin na work from home hero. Work from home hero. Diba? Kasi some of the companies ngayon, hybrid na. Correct. Hindi man everyday. So, kailangan meron kayong work from home hero. Oo, yung mga tipo na kahit work from home, ang totoo, wala. Nasa gym sila. Nasa gym. Nasa Siargao. Nasa Japan. Yan actually, work from home ako ngayon pero nasa Tokyo siya. Award. Pwede diba? Pala yun. Correct. Diba? Feeling ko rin, siguro ang pinaka-exciting na award na ibibigay natin sa isang kumpanya ay ang Best in Tumblr Award. Kasi may mga empleyado ngayon, meron mga empleyado na hindi nila kayang bitawan yung tumbler nila every time. Nasa meeting, nasa call, hawak nila lagi yung tumbler. Alam mo, naging personality na yung pagdadala ng tumbler sa office. Diba? Are you a tumbler gay? Let us know in the comments. Tumbler sa kanan, laptop sa kaliwang kamay. Oo, diba? Parang, hey guys, wanna lunch? Di ba naging character na yan, laptop, tumbler, tapos tipong, oh my God, you guys wanna get matcha later. Tapos isa lang sila ng shade ng lipstick. Which is? Nude. Totoo, may ganyan. It's a certain kind of young person. Diba? Correct. Matcha, tumbler, laptop. Tapos kapag OT, naka-hoodie sila ng ganon kasi they wanna be a little quirky. Yeah. Naka-hoodie kasi ang lamig ng aircon sa office. Correct. Kasi nga si Janine, nilalakasan niya yung aircon para umuwi na yung mga tao. At para magkapulmo niya si Salvacion. Correct. Oo, sila talaga yung nag-aaway dito. Okay, so you have the work from home hero. Correct. You have the best in Tumblr. Best in Tumblr and best in vacation leave. I think another one and last award na kailangan natin ibigay sa mga employees natin is the best in coffee. Oh my God. Diba? Naging addict sa kape mga tao Correct. I am guilty of that. Personality ko na ngayon. I'm a cold brew gay. Diba? Kailangan may cold brew. Oh, you're a cold brew gay. I'm a cold brew gay. That seemed I didn't know that you're a cold brew gay. My God! Parang na-offend ka doon. Are we not friends anymore? No, we're friends. But really, I thought you're a Spanish latte kind of gay. No, I am not about the unnecessary. Kasi may mga nagsasabi sa akin, alam mo talaga, sinabihan ako, bakit ang mga bakla laging Spanish latte iced? If not Spanish latte, caramel macchiato. Diba? Or, so cold brew ka. I'm a cold brew gay. But, and I might get dragged for this. Nothing says I'm your everyday kind of gal if you are somebody who orders a Java chip frappuccino. Mama, the people who always order Java chip frappuccino, they are always the one who make you wait in line because, ano kayang pipiliin ko? As may go, oh my God, girl, alam naman naming Java chip frappuccino yan. Wag mo nang patagalin yung pila. Alam mo, may character yung mga lagi nagja-Java chip frappuccino, no? Diba? Parang sila yung yung mga laging sa office, yung nagpapakalat ng chismis. Okay. Diba? The Java chip frappuccino person is the HR toxicity. I don't want to say toxicity, but it's HR energy is equivalent to Java chip frappuccino energy. Correct. And the word Java Kula. Java Kula. Parang wow. First of all, it sounds so erotic. Parang ano yung ordering mo ngayon? Magja-Java Kula ako Parang dito talaga sa harap ko. Oo, parang hindi cold brew, hindi, Java Kula. Java Kula. But if you're a Java Kula kind of girl, that means you're a Seattle's best kind of girl. You're Seattle's, diba? Yeah. Seattle's best ka. Correct. Meron ding era na Jamba Juice ang Oh my nauso. God! Parang era natin to, diba? Nung nag-work pa lang diba? tayo. Era natin yan. Okay, so first of all, I like the protein berry workout. This is not paid. This is not paid. Yes. Okay. But this is an opportunity to pay us. Yes. Jamba Juice. Jamba Juice. Meron silang a drink that had the word California dati or something. Meron ata silang drink na ganun dati na meron akong binibili sa Jamba Juice sa Mega Mall. Tapos parang nakakamayaman. Correct. If nagpa-add ka ng chia seeds. Chia seeds. Or nagpalagay ka ng spirulina. Oh my God, spirulina and zinc.
My Diba? God. Perfect. You've made it. You've made it. If you are a spirulina girl, if you are about that life, you really take your gut health seriously. Correct. You are really concerned about the chlorella growth factor. Diba? Because you've got what it takes. Parang iba yung dating eh. Pagka halimbawang 5 p.m. na, and then alam nyong mag-OT kayo, and then one of your office mates would invite you, Baus, can you go to Jamba Juice Enterprise? Diba? Jamba Juice Enterprise? Diba? Sa Makati? Diba para talagang, ano siya, it's giving speakeasy that not everybody knows. Oo. Diba? Pero paano kung in-invite kita, Baus? Kunwari, office mates tayo nun. Gusto mo mag-Dunkin'? What do you think? I'm sorry, but that is not for me. Mas Ganon. ano ka, Krispy Kreme? Oo, mas Krispy Kreme ako. Hindi, joke lang. I'm a Dunkin' girl. You're a Dunkin' girl. And again, I only avoided that question because this is gonna sound like a paid thing when it's not. I fucking love Dunkin' Donuts. Nung nag-shoot tayo 2 weeks ago sa Noted with Thanks, may pa Dunkin' Donuts ka. I Correct. mean, I am at the point wherein love na love ko na ever since ang strawberry filled. Love na love ko na ang choco butternut. Pero right now, ang amats na amats ko ngayon, marble frosted. Yung may tsokolate sa taas, tapos meron nung glaze na puti. Oh my God. It is giving sucrose, glucose, realness. Totoo. The GLP-1 is Diba? shaking in Diba? Ozempic. Diba? I love marble frosted Talaga? so much. For me, it's the Boston cream. Boston cream. Diba? The Boston cream na pag gutom na gutom ka, sorry, hindi to paid hindi to Oo. bayad ng Dunkin' Donuts. But also, this is a hint to, again. Oo, to Dunkin' Donuts, Correct. diba? I mean, bakit kayo kumukuha ng mga endorsers na Hindi naman kayo kinakain. Charing. diba? Parang yung Boston cream, pag umani yung sugar dito, dear, you've made it Nakakatawa. talaga. Medyo magkapatid yung gusto natin. Kasi halos magkamukha sila. Magkamukha Yung isa sila may eh. butas, yung isa Oo. may filling. Oo. Yung filling nasa labas na. Correct. Tapos yung isa nasa loob. Correct. Parang hindi tayo magkakaroon ng advertisement pag ganyan ng ating Correct. ano. Sorry po, Dunkin' Donuts. We love the traditional nuclear Filipino Yeah. family. Thank you, Didi. Oo. Diba? Didi! Didi! Oh, Dunkin' Donuts. Oh, letter O. Ay, nako. Ay, Ito na nako po talaga. yun. Oo. Pwede nyo po kaming gawa ng billboard. Correct. Pangarap ko yan magka-billboard. Do you see yourself having a billboard? I see myself having a billboard. I see myself having everything I want in this world because I think it is my God-given right to dream the biggest dream possible and to go for it because I am entitled to a happy life. Taray. Parang Forrest Gump yung nagsalita. Diba? It's giving chinkitan motivation. Magkakapera ka ngayon. Diba? Chinkitan. Okay. Ganyan. Diba? Oo. Parang rich pero dad, like, poor I mean, dad. I think, sorry, ang ganda ng topic mo about manifestation. Pag nagma-manifest ako now, somebody told me na, kasi para pag nagma-manifest ka, kailangan specific. Yeah. Na parang like, okay, I wanna get X amount. I wanna get this part. Maybe in the past year or two, yung energy yung minamanifest ko eh. Like, I want the energy of abundance in this particular project. Ay, Ganun ko okay. siya gagawin. Hindi katulad dati na parang, I want to earn this much from this project. Oo. Ngayon talagang parang, it's just like, mas energy yung sinasummon ko. Which is good. Yeah. Oo, which is good. Kasi, pag good energy, the flow will be there. Yeah. And sabi nga Oo. nila, more energy, mas happy. Kaya Enervon. Again, not paid. Not paid. Yet. Oo. Do you take supplements? I take my multivitamins, my Okay. fish oil, my ashwagandha. Oo, gummies. Wow. I take my melatonin. Wow, dami. And I take a lot of Delulu. Okay, first of all, since we've mentioned supplements here, it's all about vitamins and minerals, right? Yes. Let's talk about, very quickly, the names na very scientific but baklang-bakla rin. Correct. First of all, let's start biotin. Biotin. Again, para mo sasabihin yung biotin as a gym bro? It's really... It's like biotin. Oo. And it's asking for that kabadingan sa Oo. lower jaw. Biotin. Oo. Bayot.
biotin. 'Di ba? But biotin it's good for hair, nails, and skin. Correct. Biotin is a part of that. I don't know, but there is something about the drug name Pharmaton. It is giving Altabading. It's giving, para siyang nag-gym sa Carry Sports. Kasi Diba? mayaman siya. Correct, Oo. 'di ba? Kasi Pharmaton, meron ginseng yan eh. Correct, 'di ba? Oo, Pharmaton. How about when you hear the vitamin magnesium? Magnesium. Magnesium for me, it's giving hot daddy. You see it, right? Magnesium. Para siyang naka-pour siya. Diba? No? Oo. Parang ganun siya eh. Tapos Oo. medyo like silver fox. Correct. Tapos, magte-text sa'yo na parang sabihin mo na lang what time ka matatapos mag-work, sunduin kita. Oh my God. It's giving that. That is the It's energy. a dream. I'm getting that from magnesium. Yung zinc naman for me, para siyang twink. Correct. If No? you're a twink, you need zinc. Oo. Correct. And last but not the least, let's talk about ascorbic acid. Ascorbic acid. It's so general. It's vitamin C. Diba? First of all, vitamin C and ascorbic acid, parang magkalayo sila. Oo, Diba? diba? Parang, who thought of that? Parang yung vitamin C, dapat yata ang naging origin niyan, chlorophyll. Diba? Galing sa plants. Correct. From the process of photosynthesis. Diba? O yun ang mga iiwasan yung cis, ha? Correct. Photosynthesis, sepsis, and leptospirosis. And together they are the Schuyler sisters. The Schuyler sister. Gawin natin Schuyler sisters, diba? Parang, ano yun? Oo. Leptospirosis and sepsis. The Schuyler sisters. Oo, yan po ang ating mga diba? sisters. It's so generic. Yeah. Collagen production. Correct. Diba? Good for the skin, good for Yeah. immunity. Correct. So yan, mga supplements. Mga supplements. So, again, I love this conversation. Me too. I'm loving this conversation. And you know what? I heard now some of our audiences daw or yung mga nakikinig sa atin, commuter sila. Correct. Oo. So I hope okay kayo dyan. I hope okay kayo dyan. Marami nagko-comment, by the way, na tipong, mukha po akong tanga tumatawa mag-isa. First Ay, of all, ganon. that's a you problem. That's not our problem. That's a you problem. Parang Okay? kailangan mo nang magpa-therapy. Pag Correct. Charot lang. Diba? Parang sabi nila, bakit hindi sila natatawa pero ako tawang-tawa na again? That's a you problem. Baka meron kang sepsis. Or leptospirosis. You might need to have that checked, mama. Okay? Kailangan magpa-check. Correct. Diba? Check the label. Ano nga brand yan? Nido. Diba? O, diba? Ni- Alam, yun ang gagaling ng mga brand managers, Nido. no? Actually, Nido. Nido. What's your anong gatas mo nung maliit ka? Promel. Wow. Wow, gifted. Gifted Well siya. endowed. Charing, gifted. Gifted child. Oo. Pero pag nido ka, ay, malikot yung bata. Oo. Ay, yung bata medyo pasaway sa school. Correct. Hindi po namin sinisiraan ng nido. Correct. Kasi Kasi meron po kasing kami kasama sa improv na taga Nestle Oo, Philippines. so hi to you. Hi to you, my dear. My But nido. nido, parang ang kulit ng batang to. Correct. Saka first of all, yung packaging kasi na yellow, it's giving pick me girl, right? It's giving pick me girl. Let's just say it. Bonakid is giving Oh, syempre, like batang valedictorian. Oo. But if you're a nido, you're like, pick me, mama. For me, Bonakid parang malikot sa school ang mga naka-Bonakid. Oo. Bonakid kids. Let's paint a picture. Kapag nag-showdown sa isang foundation day, ang isang Bonakid gay at ang isang nido gay, ano sa tingin mo ang mangyayari? Feeling ko, ang mananalo dito, Bonakid gay. Correct. Kasi siya ang may laban. Correct. Oo. Oo. Tsaka ang Bonakid gay, sa nakikita ko sa personality niya, siya yung laging may gustong patunayan, di ba? Correct. Si Nido naman parang happy na siya na siya, lagi siyang napapansin. Correct. Di ba? Pero itong si Bonakid, siya yung epitome siya ng pagiging breadwinner. Correct. No? It's giving vice ganda energy. Oo, breadwinner siya. Correct.
How about the S26? Kasi laking S26 Ako naman din. ako. Oh my God, God. S26 ka? Yes, sabi ng parents ko, S26 gay Oo. ako. I think kailangan nilang ipa-check sa FDA kung ano ang formulation ng S26. Kasi if pareho kaming S26 and we end up like this, I think science needs to be revisited. Yeah, mukhang kailangan yung i-reincarnate si Einstein to check the DNA and the formulation of S26. Hindi, biro lang po. Pero S26 kid ako. Ako S26 din ako. Really? Pero I guess Nakakatuwa. gusto kong malaman sa conversation na to, ano ang thoughts and feelings ng isang lactum gay? Lactum gay. Iba ang lactum eh. Tandaan mo for a time. Ayun ba yung pag-3 Bonakid yun. pala yun. Pero Sorry. lactum is Lactum? yung mga panatag moms, Judy Ann Santos, Oo, lactum, diba? Yung mga lactum kid, parang feeling ko sila yung mga bata na tahimik lang pero may ibubuga. Tahimik sa umpisa. Oo. Correct. Feeling ko yung mga lactum kid, yung tipong hindi sila sumasali sa mga naglalaro ng Chinese garter. Oo, hindi. Sa mga naglalaro ng tagu-taguan, jackstone. Oo, bangsak. Ganyan, Kasi hindi sila they sumasali. are busy trying to build the future Facebook. Gets? Ang galing. Parang Mark Zuckerberg pala yung effect nila. I think kaya naging ganun si Mark Zuckerberg Oo. kasi uminom siya ng lactum. How about the The rice the rice essence, Diba? or the rice milk. parang rice gusto ko bran. sabihin doon, talaga. Pero 'di ba? Tinatry naman Tinatry natin yung siya. natin noon eh. Oo. So, I'm not an am girl, but I'm an am boy. Pero there's Amway. Oh my God. Yeah, the networking, The right? networking. Oo. Oh my God, let's talk about networking. Okay, let's talk about pyramiding scheme or pyramiding Well, scam. alam nyo ba, because nagkaroon ako ng kliyente natin sa advertising na hindi lahat ng networking ay pyramid scheme because I think nagkaroon ng stigma. Oo. Dahil, and I believe that like direct selling, multi-level marketing, if done properly, is actually like a really Oo. like stable, legitimate source of income. But anyway, I wanted to bring it up is because I'm sure na-invite ka na dati, nung nagsisimula ka palang mag-work, na meron Yeah. kang batchmate from high school nung college, all of a sudden wants to catch up with you, have coffee with you, and I would ask why. And Oo. ayaw nilang i-reveal why. Oo. Pero pumunta pa rin ako. Ako din, na-experience ko yan sa first job ko. Oh. So, nag-file ako ng half-day leave kasi one of my friends, in-invite ako na pumunta doon sa kanilang event. Okay. And then, doon ko nalaman na, networking pala ito. Oo. Kasi pinapakita na yung product, ganyan. Oo, diamond, ganon. Correct. Diba? Ang ganda ng mga pangalan ng mga award, no? Triple Diamond Distributor. Triple Diamond, Sapphire. Diba? Laging bato, no? Ruby. Correct. Ganon. Bakit po nga hindi ginagamit yung opal? Diba? Parang sa lahat ng gemstones, opal yung laging yung ino-overlook. Correct. Ang ganda-ganda kaya ng opal. Like, we don't want this opal erasure. Diba? Kasi you always hear garnet, amethyst, Correct. baklang-bakla. Baklang-baklang Diba? amethyst. Sapphire, Sapphire, yes. ruby, diamond. Walang tigil na diamond. So, nasan si opal? Quartz, hindi nyo ginagamit yung quartz. Eh, yun ang pera eh. Quartz. Oo. Diba? Quartz is pera. Oo, yun ang nagpapatakbo ng oras natin. Quartz, kasi hindi nyo ginagamit sa networking groups. Correct. How dare you? But anyway, talking about the networking, nagkaroon ng stigma yung networking na akala nila laging pyramiding siya. Correct. Diba? Diba? But I just wanna share also na sa car community, Okay. ang mga boys, meron ding yan, pagka kunwari naka Ford Mustang ka, Okay. yun ang laging iniisip. Baka Baka triple ruby distributor of the year siya. Baka triple diamond. Kasi nag-triple diamond yan. Kaya yun yung incentive niya. Tsaka yung pag naka-Mini Cooper. I am very and I know this is like part of your career, but because you are in that motoring, I'm just gonna call it planet right now because it does feel like a planet away from what I know. Okay, if we are going to give it a planet, anong planet siya sa solar system? Uranus. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng Uranus. It's like because everybody has an anus. Totoo. Tsaka konti lang ang bakla sa car scene. Correct. Isa lang, I think.
Sige, so what do you wanna know? Like, kamusta? As in like, and I genuinely mean that. Na tipong, hindi ba, they talk about like, ganun, and like, steering wheel and clutch. I don't know. That's fine. Okay naman. Yeah, Oo. Okay like naman. motor oil or, I don't know. bearing, ganon. Wheel bearing, diba? ganon. Like, Tanggap naman. and I believe you because you really love cars. Oo. But for me, I just the thought of like that many straight guys in a room, very passionate, natatakot ako kasi parang what if hindi ko sila masabayan? Hindi, tsaka nakakaubos siya. Kasi may mga car guys na talagang sobrang by the book. Oh. And also, kabisado nila lahat. So, pagkakasama mo sila, medyo mauubos ka ng konti. Kabisado nila ang like The engine code. Engine code? Yeah, may ganun kasi. You know what? You've opened a topic or a multiverse na Correct. related to motoring. I wanna know, kailan ka nag-start mag-drive? Oh, that is a great question. I started driving when I was 16. The car was a Kia Carens. It's giving mom-mobile. It's giving, I'm gonna pick up my kids to work. Oh my God, nung Kia Carens. Oh. Nanay na nanay ka dyan. Correct, Oo. diba? Kia Carens. Ikaw, anong una mong dinrive? Honda Civic. Oh. Oo. Yun yung una kong car. Actually, you know what? Educate me because we Okay. are talking about motoring things. Okay, oh. You know me. I am an Aries, alpha, creative. You know me. I'm just always in your face. What is the car for me, Mama? Mazda CX-60. Why? Bagay sa'yo. Talaga? Oo, kasi ang ganda nung Mazda CX-60 eh. Okay. Bagay siya sa'yo. I have no idea how that car looks like. See? I don't know. Alam mo may ganun no, pag mga bakla, hindi nila alam kung anong itsura ng Toyota Vios. Grabe naman, may ganun ba? Hindi, kasi nung nasa US ako, nung Oh. nagbakasyon kami noon, yung isa sa mga pinsan ko, Oh. siya yung nag-book ng Uber. Oh. And then, kasi hindi ako makapag-drive noong time na yun eh. So siya yung nag-book ng Uber. And then I think yung car, it's an American car, Ford Taurus. Ford Taurus? Oo. Sabi niya, Kuya Mark, what's a Ford Taurus? And of course, you knew how it looked like. Yeah. My God, look at you. You know how things look like. Yeah. So yun, sabi ko, yun yung itsura niyan, malaki. But anyway, let's not delve into automobiles Anyway, anymore. let us talk about Disney princesses and Disney movies. Okay, the Disney princesses and Disney movies. Ano yung Disney movie na nagpabago ng buhay mo? The year was 1998. Oh my There are gosh. two movies, I think 1998, 1999, that I really attribute to this. And yun ay Mulan. Mulan? Mulan. Talaga? Hindi Maraw, Mulan. Okay. Mulan and Hercules. First of all, Mulan as like gender bending, blurring gender roles and all about strength and honor and drag was the one for me. But also Hercules, the soundtrack of that thing, the gospely, Motowny, it is just, it fuels the homosexuality that beats through my seven chakras. Tsaka parang, nung inisip ko yung Mulan tsaka Hercules, parang ang layo nila together. Correct. Kasi Mulan is the main character. Syempre, babae siya. Correct. And Hercules, pero syempre, feeling ko yung Hercules dahil macho siya. Tama ba? Oh, I think one would think that's the reason, pero feeling ko kasi it's the story of like si Hercules really finding or living up to the purpose na sinabing role niya sa mundo and then realizing, wait, parang iba dapat. Si bata pa lang, marami na akong tanong sa buhay. Ikaw, ano ang Disney movie mo? Huwag kayong matatawa ha. Oh. Finding Nemo. Sorry talaga, Finding Nemo talaga yung yung nag-encapsulate ng life ko noon. Ay, natawa ako kasi it's such a heartbreaking movie. It's such a heartbreaking movie, pero it's also inspiring. Di ba, una sa lahat, sino mag-aakala na pwede pala tayong gumawa ng story at pelikula patungkol sa mga isda? Diba? Nakakaloka. It's giving Prinsesa ng Banyera. Taray, drama ABS-CBN Gold, no? But anyway, I like Finding Nemo kasi
the character of Dory, Aha. doon ako na-hook sa character niya. Na lagi nakakalimot. Yes, that she is the one na nag-pave ng way para mahanap Correct. ni Marlin, Aha. si Nemo. Correct. In fact, Dory paved the way for the formulation of Memo plus Gold. Siya talaga. Siya talaga. Oo. Mm-mm. And si Dory rin ang nag-pave ng way kung bakit meron tayong cream Dory Correct. sa Christmas parties. Correct. At si Dory rin ang inspiration ng pangalan ni Doris Bigornia. Miss Doris Bigornia, if you're listening, una sa lahat, kayo po ang mutya ng masa. Correct. Maraming salamat. Pero ang heartbreaking for me ng Finding Nemo, kasi this whole idea of mawawala ka from your home and then like sobrang layo mo and like what if you never come home again? Oh my God, totoo. It's so heartbreaking. Tsaka si Darla, she's a character. Darla? Si Darla sa Finding Nemo, siya yung may braces. Ah, na yes, yung sa dentista. Oo, na Oh my pamangkin God. ng, pamangkin ng dentist. Oo. So, parang siya rin yung yung I don't know, pero for me, ang villain ng niya, Aha. ng character niya. Totoo yan. Para siyang Princess Punsalan. Princess Punsalan but also Jean Garcia. Jean Garcia. Personified. I haven't seen Contrabida Oh my God. Academy yet. Let's talk about Contrabidas. Can you I haven't seen it yet because I've been so busy. But the concept pa lang, it's so budding. Oh, the Contrabida Academy. Yes. No? Una sa lahat, bakit hindi nyo kami kinast? Ayun na nga. Yun Sa ang- Contrabida Academy. Correct. Umaarte din po kami. Diba? Maarte kami, pero Oo. umaarte naman po kami. Oo. Nag-acting workshops kami ni Bao. So, kunin nyo po kami next time. Diba? So kung nasa Contrabida Academy ka, anong subject ang gusto mong ituro? I wanna talk about the eye contact, and the magic of eye acting. Kasi for me, ang pagiging kontrabida, it's not all about the voice, 'di ba? Hindi siya yung laging maninigaw. Kailangan idadaan mo sa mata. Correct. Which makes me think, I think try natin mag-personify ng kontrabida. Okay, tama ka dyan. Oo. So, mayroon tayong magsusuot tayo ng mga wigs. Oo. Tapos mag-a-assign tayo ng kontrabida scenario. Oo. Okay? So, ngayon kami po ay may wig at we are gonna role play. Si Makoy ay mag-a-assign ng character name at ng description ko. And then, i-yes end ko yon by assigning his character name. So, sino po ako? Ikaw si Salvacion Torres na may-ari ng isang orphanage sa Maynila. At ikaw ay isang mayaman, may asyenda ka, and ikaw ay isa sa mga leader ng sindikato. Kung ako yon, ikaw ay isang batang walang gustong mag-ampon dahil madungis ka lagi at malakas kang kumain. At marami nagsasabing, napakaingay mo na, mukha ka pang bakla. Pero hindi mo pa alam yon dahil bata ka pa. At ang pangalan mo ay Olga. 3, 2, 1. Hay nako, Olga! Tanggapin mo na ang katotohanan. Walang kayang magmahal sa'yo. Walang kayang magmahal sa mukhang yan. Hindi po totoo yan. Aminin mo sa akin. Bakit ako iniwan ng tatay ko dito? Hindi ka iniwan ng tatay mo. Pinapatay ko ang tatay mo! Ha? Hindi totoo yan. Nakatanggap pa ako ng letter. Ang sabi niya babalik siya dito. Boba! Pinasulat ko lang yung letter na yun sa rekto. Walang iya kayo. Pinagkatiwalaan ko kayo, Mrs. Salvacion. Maglinis ka na ngayon ng kusina! So, yon. So, the character of Salvacion Torres, di ba, as you can see, talagang very, dignified. Di ba? Diba? Siya naman Oo. talagang alam mong, origin story ni Sadness yun. Kasi Oo. buhok pa lang eh. Oo. Origin story to ni Sadness. Tapos, naatasan siyang tumoka sa Inside Out. Pero Correct. natapos na kasi dahil naubos na yung brain cells Correct. ni Riley. Kaya, naging pokpok na siya. At makikita natin yun sa sequel Oo. na Olga 2. Ano yung subtitle ng Olga 2? Olga 2, ang huling henya.
And that is it for our episode. Don't forget to rate and review us on Apple Podcasts, Spotify, YouTube. We're also on Reddit. We're actually everywhere, which is great. And we will see you on the next episode. Yeah, see you on the next episode. And thank you very much for staying. Thank you as well to Lord Ramos. Oh my God. Alam nyo, kung nakita ninyo yung mga Instagram post ng Dog Show Divas, huge thank you to Lord Ramos. Sila po ang nag-makeup sa amin. Sa amin ni Baus. Diba? Talaga nga namang nagmukha tayong bading. Oo, nagmukhang bading na parang ready na mag-Vogue. Correct. Yun ang goal ko, yung makapag-Vogue tayo. Correct. Sample nga ng ganito. Paano ang Vogue cover ng isang Olga? Oh, diba? Ganyan. Diba? Tapos ang mag-shoot sa'yo si Patrick DeMarchelier. Oh my God. Sumalangit nawa si Patrick DeMarchelier. Binuhay ko naman bigla. Binahoy mo. Oh, Mark Nick daw gusto mo. Mark Nick daw na lang. Mark Nick daw. O sige, Mark Nick daw. Okay. Ikaw naman. Not Vogue. Okay. But it's gonna be smart parenting. Okay. I'm a mom. Smart parenting pero daring, di ba? Diba? Ugain natin sila. Oo. Sino mag-photo sa'yo? Of course, sino pa ba kung hindi ang Great Image? Ang ganda. So yeah, thank you very much, Lord Ramos, for making us beautiful. And thank you to Joanne Boner, Charms and Crystals. Charms and Crystals by Joy Lim, and thank you, Waffle Time. And also Tamayos Catering and Boyso of La Carmela de Boracay. Yeah, thank you very much. And also, let's not forget, diba, Seko Sana. O, bye-bye na! Bye-bye!